kwento. Amen? Amen. Sa mga nakaraan, kung natatandaan nyo o naalala niyo pa, sa mga nakaraang araw, nakaraang linggo, madaming miracles yung nangyayari sa bawat gospel. Amen? Amen. Tandaan ko last week, nag-insight po ako, the healing of the leper naman. Maganda rin po yung kwento at message ng leper, ng kwento ng leper. Ngayon, ito naman yung paralytic. Pero before this, brothers and sisters, madami po yung tuloy-tuloy yung mga miracles na ginagawa ng ating Panginoon. At after nito, madami pang kasunod yan ng mga miracles. Amen? Amen. Bakit binubugbog tayo ng miracles sa gospel na naririnig natin? Amen? These miracles are here para po patunayan or i-express, iparamdam sa atin ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Amen? Amen. Pero bago po tayo pumunta doon sa kwento ng paralisado na pinagaling ng ating Panginoon. Ayan. For context lang po, pero mas lalo natin maintindihan yung mga bagay-bagay. At yung narinig natin na mabuting balita. So yung Matthew 8 and 9, sabi ko kanina, these miracles are God's expression of His love for humanity, of His love for all of us. Amen? Amen. So yung Matthew, dalawang chapters ng Matthew 8 and 9, yun po talaga yung punong-puno ng mga kwento. Yung dalawang chapters na to. So kung masusundan nyo po, kung nasa Matthew na kayo ngayon, sa Bible reading plan nyo, masusundan nyo po yun ng tuloy-tuloy. So these two chapters ay tinuhog or weave ni St. Matthew para sunod-sunod. Pero, kung makikita natin, hindi na po siya puro milagro. So these two chapters have a series of miracles. So, may miracle section 1, 2, and 3. Pero hindi na po siya lahat miracle stories. Kasi, within these two chapters, meron na i-insert na teachings about discipleship. So, ito po yun. So, nagsimula po yung chapter 8 sa cleansing of the leper, yung sinasabi ko kanina. Sinundan tuloy-tuloy po yun. Sinundan ng healing of the centurion servant. Sinundan ng the cure of Peter's mother-in-law. Tumigil siya. And the next section, Matthew 8, 18 to 22, yan po yung isa discipleship section 1, which is, it teaches us about how to become followers of Christ. Yun po yung paano ba, sabi ng disciples na susundin nila si Jesus. Sabi ni Jesus, ang anak ng tao ay walang tutulugan, walang mauuwian. Tapos sa isang portion doon is, sabi ng isa, Lord, susunod ako sa iyo, but let me bury my father first. So yun po yung section na yan. So dumating po siya sa section, miracle section 2, the coming of the storm at the sea, the healing of the demoniacs, yung pumunta sa mga baboy na tumalon. Ayan. And of course, ito lang po tayo sa miracle 3 ng section 2, the healing of a paralytic. Yun po yung pag-aaralan natin ngayong gabi. After that, meron nilagay na discipleship din na kwento. And it's about the call of Matthew. Kasi si St. Matthew po ito. Di ba siya ngayon nagsulat nito? So this is about kung paano siya tinawag. Di ba St. Matthew, tandaan niyo, ano siya? Isa siya? Tax collector. So taga-BIR siya or taga-custom. Mamili na lang kayo kung taga-saan siya. So yun. Tsaka yung question about fasting. And yun, yung miracle section 3, kung tuloy-tuloy niyo po yung chapter 9, yun po yun. The official doctor and the woman with the hemorrhage, the healing of the two blind men, the healing of a mute person. So kung titignan niyo po, lahat halos healing yung milagro, yung mga miracles na ginawa ng ating Panginoon. Amen? Amen. So bakit po ang dami-dami, puro naman healing yun na kwento. So kung titignan natin, pare-pareho nga, pumunta sila kay Jesus, lumapit sila kay Jesus, sila ay gumaling. Amen? Amen. Iba-ibang kwento,
mapagaling. And I'm sure tayo din, iba-ibang kwento yung kailangan natin kay Jesus na pagalingin. Amen? Amen. Pare-pareho man ang lahat ng miracles na ito, brothers and sisters. Bawat kwento ay may natutunan tayong kakaiba. Amen. Bawat kwento ay mayroong kakaibang mensahe ng ating Panginoon. Bawat kwento, ibang pagmamahal yung nararamdaman natin. Bawat kwento, iba't ibang pagpapala ang nararamdaman natin. Iba't ibang kalakasan ang natatanggap natin. Amen? Amen. Si Lord. Ayan. So, ito na tayo sa ating pag-uusapan ngayong gabi. So, it's about the healing of the paralytic. So, kung isusummarize natin yung gospel natin, iksi lang po yun. Nandun si Jesus, dumating, sinusundan siya ng mga tao kasi may gusto nila makinig kay Jesus. Meron dinala sa kanya na paralytic at pinagaling niya. Amen? Yun na po yung kwento doon, tapos na. Pero, sa bawat kwento, brothers and sisters, bawat kwento o bawat parable o bawat stories na mababasa natin sa gospel natin, ay may ano po yun, iba-iba. We could either study it through the whole narrative, or pwede din po yung mga elements dun sa kwento, yung mga characters sa kwento, o ano pa ba, or ano mismo yung mensahe na gagawin na ibibigay para sa atin. But tonight, brothers and sisters, let's look at the characters in the story. Kasi medyo madami-dami sila, diba? So, kahit maiksi na yung gospel natin, madaming characters yung kwento ng gospel natin ngayong gabi. At yung mga characters na ito, I'm sure talaga ako makaka-relate tayo. Kahit isa lang naman doon sa character na yun, makaka-relate tayo sa buhay natin. Amen? Amen. So, una-una natin pag-uusapan na character dito sa kwento natin is the crowd. Di ba maraming tao, sabi, pagkatapos niya bumalik sila, sumakay sa bangka, dumating si Jesus, at sinusundan siya. These people are following Jesus. These people wants to see Jesus. These people wants to hear Jesus. At gusto nilang matuto sa itinuturo sa kanila ng ating Panginoon. That's why laging blockbuster yun wherever Jesus is. Rockstar na siya, diba? Rockstar si Jesus talaga ng panahon niya. O kahit naman ngayon, amen! Amen. Amen. Amen! Si Jesus. Amen. Amen! Ayan. So, kahit saan siya pumunta, sinusundan siya. There's always a crowd, there's always a mob na gusto siyang sundan. So, ito po yung unang character na makikita natin sa kwento. The desirous crowd. Sila po yung gusto kasi talaga nila. Parang tayo, di ba? Example, pag Feast of Mercy, ang dami natin. Amen! Amen. Kahit mainit yung last na Feast of Mercy natin, andun tayo lahat. Amen? Kasi nandiyan yung desire sa puso natin na makita, marinig, maramdaman, at ma-experience natin ang ating Panginoon. Amen? Amen. Ito din po sila. They are hungry for the Word of God. Kasi gusto nilang marinig kung ano ituturo sa kanila ng Panginoon Jesus. They wanted to see and hear Jesus. They long to be satisfied. Kasi nga hungry sila sa Word ng ating Panginoon. So gusto nila mapunuan ang kakulangan na yan. Amen? Amen. They desire for His presence. Lahat naman tayo. Amen? Amen. We always desire for God's presence. Amen? Amen. Kasi naman talaga yung goal natin sa buhay to desire Jesus every moment of our lives. Amen? Amen. Kasi kung mawala yung desire na yan, walang mangyayari sa atin. Pag nawala yung desire to be with Jesus, the desire to listen to Jesus, the desire to come near or go near to Jesus,
want this if we are not this crowd. Amen? Amen. Isa pa lang yan, the desires crowds. Number 2 character sa gospel natin, the critical Scribes. Diba sabi? Sabi nila si Jesus daw ay blasphemous. Diba? Nagsasabi daw siya na hindi ka paniwala or yung against kung ano yung tinuturo. Kasi sino ba yung mga scribes na to, brothers and sisters? They were members of a learned class. Sino yung mga pinag-aralan in ancient Israel hanggang naging New Testament? Kasi yung mga pinag-aralan sa buhay. Pinag-aralan nila yung scriptures pa of all things na pwede silang pag-aralan. Yung scriptures yung kanilang pinag-aralan. And they serve as copyists, editors, and teachers. So sila po yun. So during the time of Jesus, they were considered a new upper class among the Jewish people. So sila po yun, yung mga nandun sa taas. Feeling lang nila sa sarili nila. And ano yung title ko? Ang character nila, the critical scribes. Kasi na-criticize nila si Jesus. Amen? Amen. Ano sabi nila? Ano sabi nila? Sa verse 3, English po tayo, verse 3, sabi nila, this man is blasphemy. Blasphemy. Pag sinabi blasphemy, di ba yung parang, you're going against God. You're saying something that is against God. You're saying something na hindi naman dapat. Amen? Amen. So yung tanong ko ulit, mga kapatid, could this be us, Christians? Tayo din ba to? No. Tayo din ba to? Pwede, amen? Eh sabi ko nga, we could identify sa mga characters dito sa story. Pwede isa lang, pwede lahat ng characters, ma-identify natin yung sarili natin. Tayo din yan minsan, amen? Na instead na matuwa tayo at isupport yung mga kakilala natin or mga kapatid natin na gumagawa ng mabuti o nagmi-mission din, kahit na iba sa mission natin, instead of supporting them, tayo pa yung mismo yung nagpupuna. At yung nakikita natin kung ano yung mali, instead na yung makikita natin kung ano yung tama at maganda sa ginagawa ng ating mga kapatid. Amen? So sometimes, hindi lang tayo crowd, but sometimes we are the scribes as well. Amen? Amen. Next, Sister Cha. Ay, tapos na tayo sa scribes. So, balikan din natin yung sarili natin, brothers and sisters. Scribe ba ako? At one point, amen? Siguro ako at one point, I was one of the scribes. At one point, kahit siguro sa mga to, nakikinig lang ako. Para, ano ba itong sinasabi niya? Hindi naman ito dapat. Alam, may habit kasi ako na, especially pag may nagtuto, especially pag may mga facts na sinasabi ng speaker, may habit ako na fact check ko yung mga pinagsasabi sa likod. Hindi ako nakaupo lagi, diba? Habit ko talaga yun kasi I want to learn eh. I want to learn kung tama ba. And marami na rin beses na minsan siguro hindi rin napapansin or na nabibitawan or nalalagay sa slide na minsan hindi po pala yun. Na minsan merong tama at mali yung nakakita. Eh parang ganon. So habit ko kasi yun. So I can be one of the scribes. No, na parang hindi naman tama yung sinasabi niya. Hindi naman yung sinasabi niya. Last time sabi niya about this thing, ganito, parang ngayon ba naman yung sinasabi niya? Amen? Amen. So tayo din yan, brothers and sisters. Amen? Pero, check din natin yung sarili natin. Kasi, hindi naman talaga kagandahan yun. Amen? So instead of looking at dun sa mali, i-train natin yung sarili natin to look at what is good. To look at what is beautiful. To look
at what is true. Hayaan na lang natin yung hindi true. Hayaan na lang natin yung hindi good. Alamin na lang natin, tayo na lang may alam sa sarili natin na hindi yun tama. Tayo na lang may alam sa sarili natin na hindi yun maganda, na hindi yun totoo. Pero yung i-appreciate na lang natin at i-focus na lang natin yung sarili natin doon sa maganda at maganda. Amen? Amen. Ever may kilala tayo na nag-mission din or who is doing something good for other people, for our brothers and sisters, support natin yun. Palakasin natin yung loob niya. Amen? Amen. Kasi give him a pat on the back. Kasi validation yun na maganda yung ginagawa. Amen? Amen. So, third character, of course, the paralytic. Sabi ko dyan, the helpless paralytic. Helpless naman talaga siya, amen? Amen. Hindi niya siya makalapit kay Jesus, amen? Kailangan pa siyang dalhin ng kanyang mga kaibigan. Amen? Amen. Alam niyo po, yung kwento na to, in the healing of the paralytic, di ba, yung binasa natin Gospels, coming from St. Matthew. Yung kwento na to, nasa Gospel din po yun ni St. Mark, nasa Gospel din po yun ni St. Luke. So, tatlo po, parehong kwento. Pero yung pinaka-short, the shortest writing is this one, St. Matthew. Mas maiksi siya. And alam niyo po kung ano yung hindi sinama ni St. Matthew sa kwento na to, na nandun kay St. Mark, tsaka kay St. Luke. Yung naiwan dito na hindi nilagay ni St. Matthew is about the friends of the paralytic na ibinaba siya sa pamamagitan ng pagbutas ng bubong at ibinaba siya. Yun po yung kwento. Yan po yung hindi sinama ni St. Matthew. Pinag-iisipan ko po yun. Bakit kaya hindi sinama ni Matthew yun? Ano kaya yung possible reason niya? Bakit hindi kasama yung kwento na yun? I think, ito, ako lang to, opinion ko lang to. Pwede nyo rin opinion, pwede rin hindi. I think, bakit hindi sinama ni St. Matthew yung kwento na yun sa Gospel is because si St. Matthew wants to focus on the amazing words of Jesus more than the kwento. Parang more than how ayaw na mag-focus, hindi nila binigyan ng focus on how those friends brought the paralytic to Jesus, but more on what Jesus can and will do kung gagawin nila yun. Amen? Amen. Hindi yung pamamaraan ng pagdala nila doon sa kaibigan nila, but more on what Jesus, or ano yung gagawin ni Jesus kung gagawin nila yun. Amen? Amen. So, yun yung gusto niyang i-focus, I think, sa atin. Yung gusto niyang ituro sa atin na yung focus natin on what would Jesus can and will do if we have that faith as those friends. Amen? Amen. Kasi na-imagine ko lang na, kasi daming tao na, di ba, may crowd. So imagine nyo, paano niya ilulusot yun? Amen? So nagbutas pa sila ng bubong, siguro nagpaalam ba sila doon? Kinonvince pa nila yung owner. Amen? Kinonvince pa nila yung owner ng bahay, bubutasan namin yung bubong yung para maibaba namin. What they had to go through para lang mailapit nila yung kaibigan nilang may sakit na Jesus. Amen? Amen. So yun yung gusto focus ni St. Matthew, I think, for me. Na doon tayo mag-focus. If you have that kind of faith, see what I can do for you. Amen? Amen. Sabi, the paralyzed man lay on the mat feeling helpless. Wala naman siya magawa, paralyzed siya eh. Di ba? Nakaranas na ba kayo ng paralyzed? Hindi pa. Huwag na natin pangarapin. Kasi baka wala tayong kaibigan na magdala sa atin kay Jesus. Amen. Hindi ko makagalaw. Amen. At one point, tayo dito. Amen.
confident man. We were helpless. Nung wala na tayong magawa. Amen? Yung nalala ko ka, a few weeks back, ako po kasi lagi ako may sakit sa tiyan. Masakit ko lagi tiyan ko, especially pag may period. Kasi, gano'n, siguro because I'm nearing menopause, sinulan ko, mga brothers, hello, hindi kayo relate. So, doon ko na po na-notice, siguro kasi nga, I'm nearing menopause, every time na may period ako, napakasakit talaga. Alam mo yun, to the point na mahihimatay talaga ako. So one time, I think a few weeks back, naganoon ako, and nasa bathroom ako, nasa CR ako, na hindi ko na talaga kaya, hindi ko talaga mawawala na ako ng malay. Lagi naman ako nawawala ng malay. Totoo po yun. Physically, hinuhin ko kasi ako, himatay talaga ako. So, alam mo yun, doon ko talaga nararamdaman yung pagka-helpless ko kasi tawag ako ng tawag kay Brother Wally, hindi na ako naririnig. Sila sa baba, nasa taas ako. Siguro kasi, sarado yung, bukas ko yung banyo ko nun. So, tawag ako ng tawag. Alam mo yun, parang kasi nawala naman kami tao sa bahay. So, hindi niya ako naririnig. Sabi ko, oh my God, kung natuluyan ako, makikita na lang ako dito, patayin na ako. Diba? So parang, at one point in our lives, whether it is physical struggle, whether it is physical trouble, or emotional trouble, or even spiritual trouble, we find ourselves like this paralytic man na hopeless tayo, helpless tayo. And this also emphasizes that we need people. No one is an island na we need others. And others need us. Amen? Amen. We all need each other. Amen? Amen. Ayan. So do we have that heart? Dapat question ko to sa next character pa pero sige lang. Do we have that heart as these friends with the paralytic brothers and sisters? Do we have a minute to spare for others? But it goes both ways eh. Pwede ibang tao, do they have the heart na pakinggan ako? Do they have the heart na intindihin ako? Do they have the heart na alamin kung ano yung kailangan ko? It goes both ways. Do they have the heart to spare some time for me or with me? Kasi kailangan ko na merong makinig sa akin. Kailangan ko meron akong bubuntunan sa ano na nasa puso ko. It goes both ways. Pero at the same time, tayo din, are we always willing? Do we have the time to be with our brothers and sisters na kailangan tayo? Will we go out of our way na puntahan ng kapatid natin na kailangan natin samahan ng check-up? Literally, samahan. Or, may time na tayo to go out of our way na puntahan ng kapatid natin na halos wala nang makain. Kasi hindi kaya bumangon para bumili ng pagkain. O talagang walang-wala lang talaga. Walang-wala para ibili ng pagkain. Amen? So ito yung tayo din. Paralytic din tayo. Amen? Amen. To others. Amen? Which Amen. brings me to the next character. Of course, andyan yung mga friends. Ano nga tayo? Friends! Mercy. Amen? Amen. Siyempre may description ako sa mga friends, hindi lang pala friends. The courageous, the courage, the brave friends of the paralytic. Kasi sabi ko nga kanina, no, the hassle they went through para maibaba at mailapit yung kaibigan nila kay Jesus. Tayo ba? Willing tayo puputasan yung bubong? Siyempre, simula pa lang takot na natin sa may-ari. Amen. Sabihin natin, ay, hindi pwede. Pababayaran ako yung sinira ko yung bubong. Bitana ka lang eh, pababayaran ako. Amen. Bubong pa kaya. Amen. Ayan. And there people brought to him a paralytic lying in a stretcher. When Jesus saw their faith, ito yung sinasabi ko kanina, He said
to the paralytic, "Courage, child, your sins are forgiven." So imagine nyo lang, kung walang mga ganitong klaseng kaibigan, yung paralyzed man, gagaling pa kaya siya? Kasi hindi siya makakapunta kay Jesus. Hindi siya makakabangon eh. Nakahiga lang siya doon. So sa gospel, these friends, nasa ano na rin sila eh, nasa shadow. Mga ano na rin sila, mga extras. Hindi na sila pinangalanan eh. Di ba? Sa kahit atong gospel, kay Mark, kay Luke, hindi naman sila binigyan ng pangalan eh. So ano lang sila on the side. But they are Heroes. the important key to the healing of the paralytic. Kasi kung wala sila, walang nangyari sa paralyzed man. Amen? Kasi walang nagdala sa kanya. So brothers and sisters, gusto niyo rin ba maging bida tayo? Gusto rin ba natin na tayo yung mag-play ng the key important role para sa kagalingan ng ating mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan? Amen. Amen? Diba? Siguro ang tanda na nakapunta natin sa langit. Nakita, ano yung ginawa mo? Ay, Lord! Ay, St. Peter! Alam mo ba? Ako talaga yung rason bakit gumaling si ano. Kasi dinala ko yung divine mercy sa kanya. Amen? Lord, ako po yung rason bakit nabuo ulit yung pamilya ng kamag-anak ko o ng kapatid ko. Kasi tinuruan ko silang magdasal, tinuruan ko silang lumapit sa iyo. Amen? Amen. That is something, that is an achievement that we should be proud of. Especially, pwede natin ipagmalaki kay Lord. Amen? Amen. Kasi yun yung pinagawa niyang mission sa atin. At wala tayong ibang pwede ipagmalaki sa Kanya. Pagkaharap na natin siya, than to tell Him na Lord, ginawa ko po yung pinapagawa mo sa akin. Amen? Amen. So brothers and sisters, simula ngayong gabi, agad-agad, mamaya or bukas, let's all strive. Isipin natin yung lagi. I want to play a very important role sa kagalingan ng kapatid ko. Amen? Amen. Sabi si Lord, so you will take the lead in carrying the paralyzed man. Ini-imagine ko nga eh, siguro yung paralyzed man, kasi hopeless na siya, helpless na siya. Siguro parang tinanggap niya na ganito na lang siya hanggang mamatay siya. But I am imagining that these friends of him, yun talaga yung nag-push, yun talaga yung nagpilit sa kanya, yung pumilit sa kanya na dalhin siya kahit na mahihirapan sila. Amen? So push lang tayo ng push mga kapatid. Amen? Kahit mahirap, kahit maraming sagabal, makakaya natin lahat yun. Amen? Amen. Si Lord. Dito na po tayo sa last character sa kwento natin. Jesus. Jesus, the hard-working messenger. Of course, Jesus played the most significant role in this story. Sabi ko kanina yung mga friends, they played a key role sa kwento. But of course, the most important role in this story is from Jesus. Jesus. Amen? Amen. Sabi niya, "Courage, child, your sins are forgiven. Rise, pick up your stretcher, and go home." Ano yung dala-dala ni Jesus? Dala-dala ni Jesus ang pagpapatawad. Amen? Hindi lang po sa taong ito specifically, but for all of us. Amen. Sabi daw, not all sickness is a result of sins, but all sickness is a result of sin. Ano
yung nagkaiba? Sins and sin. Pwede kasi magkakasakit tayo na mabuti tayong tao. Magkakasakit pa rin tayo. Amen? Pwede magkasakit tayo, gugagaling tayo, pero mamamatay pa rin tayo. Amen? Because we are human. And because we are human, our sickness is born out of that sin. Na pwede hindi tayo magawa. Hindi tayo yung magawa. Hindi yung mga magulang natin yung magawa. Hindi yung mga angka natin yung magawa. But sino yung magawa na kasalanan na yon? The original sin committed by Adam and Eve. Diba? Natandaan nyo? Amen. Sabi ni God kay Adam at kay Eve na from now on, you will be born. Kakayod ka. At sabi niya sa babae, maghihirapan ka. Lalo na sa pagpangaman. Amen? So, andyan pa rin yun. But of course, Christ came bringing forgiveness. At binigay na yun, hindi lang sa paralytic na to, kundi sa lahat ng mga na-encounter niya, kasama na tayo doon. Amen? Amen. Rise, pick up your stretcher, and go home. Magaling na. Na-notice niyo sa gospel natin, nung sa di ba yung sabi, courage, child, your sins are forgiven. Yun yung sa verse 2 sa taas, sa simula pa lang ng gospel natin. From that moment on, bumalik na yung paralytic doon. Pero na-notice niyo, hindi siya tumayo agad. Hindi siya bumangon agad. Hindi siya nagtatatalon agad. Hinintay niya. Sabihan siya ng ating Panginoon to rise up and go home. Amen? Amen. Ano ba yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon? Obedience. Always listen to Him. Let us always follow His lead. Let us always follow whatever it is na ini-instruct niya sa atin para gawin. Amen? So brothers and sisters, in summary, lahat ng characters na yun, we are one or two or all except Jesus. We are not Jesus of those characters. Amen? And at one point in our lives, we are the proud, we are the scribes, we are the paralyzed man. But of course, let's also give credit to ourselves. We are the friends din naman. Amen? We are friends of others. Tayo din naman yung nag-pave the way sa mga ibang tao. Amen? Amen. Let's take that credit kasi may ginawa naman talaga tayo. Amen? Amen. And by having that in our lives, by those experiences na nararanasan natin, may those experiences, may all those roles that we play lead us to Jesus. Amen? Who is always willing to forgive us. Who is always willing to grant us His divine mercy. Amen? Amen. Kasi if itingnan natin ito lahat, the end of it all, ano yung natanggap ng paralyzed man? Ang awa ng ating Panginoon. The mercy of our Lord. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan. So, brothers and sisters, I hope pinakatuloy na kayo. And I hope, baunin natin mga bagay na to sa pagpapatuloy natin sa pagmimisyon, sa ating paglalakbay na kasama ang ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. So ngayon, brothers and sisters, tuloy-tuloy na natin. Pakyaw nga to.